It's blue denim skirt. Sabi ni Amara na may pakita sa teammates ang bagong disenyo. Total medyo uso naman siya today and as usual, matatakpan ulit ang malaking puso ng customer kasi may mga tao talaga na kapag mag-shorts kahit payat medyo labas talagang malaking puson. Kaya meron siyang pantake para magmukhang skirt. Kung sa bagay maganda rin naman, cute din tingnan, pagsang-ay ni Kendra. I like the design and the thought na nilagyan mo siya ng rivet decor sa lower part kaya nagmukhang expensive. Very creative. Thank you. Nakangiteng pasalamat ni Amara. We should always consider the abnormalities and insecurities ng clients natin. We can be sexy and daring but in a nice and appropriate dress. Uso na rin naman ngayon ang skirt. Babagay sa skinny at sa chubby na mahilig pumorma. Segunda ni Jason. Ang problema, kailangan natin ng isang model. Hindi ba tayo pa pwedeng pumili ng tatlong model like small, medium at large na ima-model? Tanong ni Amara. Masyado ng expensive. Why don't we choose only 3 models sa lahat ng product natin? Huwag lang lagyan ng face nila para iisa lang ang bayad. Kapag mamili pa tayo ng ibang model, same lang naman na magbabayad tayo sa kanila. Magbigay tayo ng extra for them kasi marami ng i-model nila but at least hindi siya expensive kasi maraming models. Ikaw na lang kaya mag-model ng isa girl para nakatipid tayo? Biro ni Kendra. Oo nga, ikaw na lang sa medium size. Segunda ni Marilu. Maka-discount pa tayo sa'yo, ani Elisa. Ayoko, nahiya ako eh. Tangge ni Amara. Walang mukha, girl? Sige na, sikat ka na kaya sa SOCMED kahit sa TikTok. Loko kayo, bakit kasi pinost yun? Tanong ni Amara. Kahit pigilan pa ni Clyde, marami na nakasave na at nakapag-repost. Teka, kamusta pala yung paghiram mo ng pera? Pag-iiba ni Marilu. Nakaloan ka ba? Hindi ko pa alam eh. Wala pa akong 3 months kaya mukhang malabo. Sagot ni Lily. Kausapin mo si Sir Ralph. Suggestion ni Jen. Nasubukan ko na eh. Sagot ni Lily. Bakit? Curious na tanong ni Amara. Ano nangyari? Kailangan mo ba ng pera? Operahan kasi si Papa sa linggo kaya kailangan ko ng pera. May PhilHealth SSS naman kami pero kukulangin pa rin talaga eh. May gate kumulang kasi 1,000,000 ang babayaran kasi para sa recovery at rehab pa niya. Sagot ni Lily. Pasensya na ha, konti lang maibigay namin. Paumanhin ni Elisa na nagpahiram na rin ng 20K. Makakapahiram ako ng 50,000. Ilan bang kailangan mo? Sabi ni Amara na hindi po pwedeng magbigay ng malaki dahil baka magtanong ang mga ito. Talaga? Salamat. 250,000 pa lang ang pera ko. Ang sabi ni Sir Ralph, kakausapin pa niyang finance kung magkano ang babali ko. Pero sabi niya baka ang pinakamalaki 100K. Todo na raw yun. Isasangla ko na lang bahay kung talagang walang-wala na. Sagot ni Lily. Wag! Agad na pagpigil ni Anika. Try mo kausapin si Sir Clyde. Nahihiya ako eh. Kilala naman ninyo si Sir. Baka sa pinto pa lang ako, pinalayas na niya ako. Sagot ni Lily. Kung para sa kaligtasan ng ama mo, wag kang mahiyang lumapit. Matatakot ka pero at least sinubukan mo. Di naman sa pumapatay na empleyado. Bigay mo yung medical record ng father mo. Sige, try ko mamaya bago umuwi. Sabi ni Lily. Guys, nabalitaan niyo na ba yung about the jewelry competition? Tanong ni Kendra. Meron ba? Yes, girl. Ang 5 magandang design na mapipili isasap sa auction ng kumpanya. Sagot ni Kendra. Nako, hindi nagbabasa sa news. San ba kasi ang news na yan? Sabat na tanong ni Marilu. Sa bulletin board sa labas, para kang tanga. Ani Kendra at inirapan si Marilu. Makukutusan talaga ang baklang to sa akin eh, sabi ni Marilu. To naman ang dalawa, sabi ni Elisa at bumalik na sa pwesto. Start na guys! Anunso ni Jason kaya nagbalik na sila sa pwesto. Habang nagtatrabaho, hindi mapakali si Amara kaya napatayo siya at lumabas na hindi nagre-reply si Clyde. Sa hagdan siya dumaan para walang gaanong tao patungo sa 4th floor. Kumatok siya sa pinto ng 3 beses bago pumasok. Napatingin si Narino at Clyde sa kanya na mukhang abala sa mga binabasang papeles. May kailangan ka? Tanong ni Clyde at pinagpatuloy ang pagbabasa pero ilang segundo na. Di pa rin sumasagot ang asawa kaya't napatingala siya rito. Tiko ang bibig mukhang nahihiyang magsalita kaya't napatingin siya kay Rino. Labas muna ako boss. Paalam ni Rino nang magets ang tingin ng boss. Speak, ani Clyde. Nakaistorbo ba ako? Tanong ni Amara. Bilang empleyado, yes. Sagot ni Clyde. May kailangan ka? Tungkol sa kasama ko, si Lily. Sagot niya. Kailangan niya ng pera at nagbabalak siya mag-loan para sa maliit lang daw ang kanyang bigay sa kanya ng company. Kasabayin mo siya, di ba? Yes.
Tanong niyo sa financing. Natanong na pero sabi ni Sir Ralph baka 100,000 lang ang may bigay or less pa dahil bago pa lang kami. Yun naman talaga lalo nga't di pa siya regular. Pero kailangan niya ng pera para sa opera ng tatay niya at wala na siyang ibang matatakbuhan. Naaawang paliwanag ni Amara. Alam ko sobra-sobrang hinihingi niya pero pwede mo ba siyang tulungan? Hindi nagpapahiram ang kumpanya ng galon kalaking halaga. Kapag binigyan ng isa, magiging unfair yun sa lahat. Sagot ni Clyde. Kailangan natin mag-follow sa guidelines kung ayaw nating malugi ang kumpanya dahil sa loan ng mga employee. Kailangan natin maging patas dito, Amara. Ibibigay ko sa kanya ang pera ko, sabi ni Amara. Merong laban ng bank account ko at handa ko ibigay yun sa kanya. Pero pwede bang wag mo nang ipaalam o ipalabas mo na lang na galing sa company? Pakiusap niya. Hindi tama ang gusto mong mangyari, Amara. Please naman no. Pakiusap niya kaya't napabuntong hininga si Clyde at tumayo. Are you begging me as my employee or my wife? As your wife. Nakikiusap ang mga matang sagot ni Amara. Lumapit si Clyde sa kahinawi ang buhok ng asawa na nakatakip sa mukha nito. Matatanggihan ko ba ang asawa ko? Pabalong ni Clyde. But since you came here as my wife, bakit di magawin ang tungkulin mo bilang asawa? Clyde, baka hanapin ako ng mga kasama ko. Nag-aalalang wika ni Amara. Inayos ni Clyde ang necktie para sumikip ng kaunti. Your husband is a businessman. Hindi ako naglalabas ng pera nang walang kapalit. Anong gusto mo? Dalawa lang, sabi ni Clyde. Una, kiss me. Sabi nito at tinaas ang baba ng asawa. Tumango si Amara at banayad na hinalikan ang mga labi ni Clyde. Lalayo na sana si Amara pero hinapit siya ni Clyde sa bewang, tsaka tinulak para sumandal sa mesa at tsaka ipinagpatuloy ang halika nila habang nakahawak sa magkabilang mukha niya para hindi siya makagalaw. Dama ni Amara ang pagnanasa sa katawan ni Clyde, lalo na magdikit ang bewang nito sa katawan niya. Boss, ani Rino na biglang pumasok kaya naitulak siya ni Amara. Sorry, aniya at saka iniwas ang tingin. Nasa labas ang mommy mo. Magtago ka, madam? Bakit siya magtatago? Ani Clyde. Empleyado siya rito. Pero boss, wala kang pinapapasok na empleyado dito sa opisina mo. Paalala ni Rino. Kung may makakakita kay Amara, lalo na ang mommy ni Clyde, baka maimbestigahan pa sila. Sa kwarto. Sabi ni Rino kaya dali-daling pumasok si Amara. Kinabahan siya. Paano kung mahuli sila? Anong mukhang mapapakilala niya sa ina ng asawa? Clyde! Galit na tawag ng mommy niya nang pumasok. As usual, madam na madam ang itsura. Sexy pa rin si Christine lalo na sa pulang damit with white shoes and bag. Parang hindi ito tumatanda dahil alaga ng derma at palagi pa itong nakangiti. Bakit di ka nagre-reply sa mga chat ko? Busy po, sagot ni Clyde, napasulyap sa kwartong pinasukan ng asawa. Iho naman, wag puro trabaho ha. Alam mo naman, maiksi lamang ang buhay, sabi ni Christina. May bago ka na bang design ng jewelries? Wala pa ho pero magkakaroon tayo ng individual contest. Nasa bulletin board na yon, sagot ni Clyde. Sobrang mahal niyang ina pero nagkaroon ng damat nang ipilit itong magpakasal siya kay Yvonne. Wala naman sanang problema noon. Everything was perfect dahil mahal naman siya ng huli. Kamusta pala kayo ni Yvonne? Mom, sinasabi ko na hindi ako magpapakasal sa kanya. Iho na-announce na at trust me, mahal ka ni Yvonne at nagsisisi na siya. I don't want to talk about it. Pag-iwas ng anak. But think about it. I've already decided. Baka may iba ka na. Nagdududang tanong ng ina. What if meron na nga? Don't you dare, sabi ng ina. Mom, bakit pa nakikialam ka? Kasi alam kong wala ka magiging problema sa kanya balang araw. She is a wife material. Nagkamali na pero nagbago na rin naman. Trust me, mabuting tao si Yvonne. Please, ayoko ng pag-usapan. Naunawaan niya, gusto ng ina na mapalapit kay Yvonne dahil wala tong anak na babae at nalasa naman itong utak niya. Isa rin sa impluwensya ng ama ni Yvonne dahil magkaibigan ng mga to. Busy pa ako. Okay, fine. Pagsuko ng ina. Nasa baba ang ama mo, gusto lang kitang kamustahin. I'm fine. Lumapit si Christina at tinalika ng anak sa kanang pisngi. Bye, Mom. Nang lumabas ang ina, samay niya si Clyde kay Rino na sundan ito. Tumayo siya at saka pumasok sa silid. Wala si Amara kahit binuksan niya ang banyong nakalock. Clyde? Ani Amara, takot na takot ang mukha. Nandyan pa ba? Bago pa matapos magsalita, sakop na ng asawa ang mga labi niya.
Sinubukan niyang itulak palayo pero siya ang tinulak nito sa dingding at pinagkahalikan. Babalik na ako. Not until we're done. Sabi ni Clyde na nag-aapoy ang mga mata sa pagnanasa. Inahanap na ako sa baba. Aniya habang binababa ni Clyde ang pang-ibabang saplot niya. I'll make it fast, Mahirap kapag manlaban pa siya dahil baka lalo pang tumagal kaya't pinagbigyan niya ang asawa. Yung tungkol kay Lily ha? Paalala niya habang inaayos ang botones ng blusa at inaayos naman ni Clyde ang sinturon nito. Hinaplos ni Clyde ang malambot na pisngi ni Amara. Bumalik ka na sa trabaho? Tumango si Amara at inayos ang sarili bago lumabas. Naghagdan ulit siya. Oh, saan ka galing? Tanong ni Jason. Bumaba lang saglit. Sana hindi na to mangulit dahil hindi siya sanay na magsinungaling. Nang lunchtime, sabay pa rin silang kumain. Ngayon ko na kaya kausapin si Sir Clyde? Tanong ni Lily. Baka break pa? Sagot na Jen. Pwede rin, sagot ni Amara. Baka mamaya hindi mo na maabutan dahil busy na. Try mo, sabihin mong emergency. Aba, malay mo. Sige, ani Lily. Nang maubos ang pagkain, nagpaalam na siya na pumunta na kay Clyde. Tingin nyo, pautangin siya? Baka, malay natin, sagot ni Elisa. Nang makabalik na sila sa office, saka rin pumasok si Lily. Oh, kamusta? Tanong ni Marilu. Okay na guys, pero wag daw ipagsasabi sa iba. Masayang pagbalita ni Lily. Wow ha, first time nangyari, ani Kendra. Emergency naman daw kasi, pero dapat mabayaran ko rin within 1 week. Please wag na natin ipagkakalat sa iba. Masayang pakiusap ni Lily. Sure, sabi ni Jen. Napangiti si Amara habang chinachat ang asawa para magpasalamat, pero okay sign lang ang reply nito. Yahi! Tilin ni Elisa nang pumasok sa office, kaya't napatingin ng teammates niya sa kanya. Guys, guess what? Sabihin mo na po, sabi ni Kendra na napatutop sa bibig. Oh my gosh, buntis na si Marilu? Gago ka ba? Guys, bulyaw ni Marilu sa isipain siya na siya ng katabi pero agad na nakaiwas. Ikaw, konti na lang, mabibigwasan ka na sa aking bakla ka ha? Napangiti si Amara sa sagutan ng dalawa. Minsan tong dalawa talagang nagbibigay ng sigla sa grupo nila eh. Good news guys, ani Aliza. Wow, top tayo? Bulalas na dyan. Yun lang naman ang good news para sa kanilang lahat. Yes, pasigaw na sagot ni Elisa. Ayos, hiyaw ni Marilu. Wow, after a million years, oh my gosh! Di makapaniwalang sabi ni Kendra. Sa wakas, makapag-under the knife na si Aketch. Mukhang babae naman siya dahil sa pills na tinitig pero maliit pa rin ang boobs niya. Yak! Sa'yo na lang tong akin, gusto mo? Tanong ni Marilu. Che, pwede rin, ani Kendra. Lalaking lalaki talaga kumilos si Marilu pero isa sa mga insecurities niya ay ang malaking boobs. Mukhang swerte yata si Amara sa atin na. Nakangiting sabi ni Jason. True! Pagsang-ayon ni Jan na inayos ang salamin. Hindi Effort niyo yun kaya deserve ninyo. Nahihiyang sabi ni Amara. So guys, may pakain ba? Libre nyo naman kami ni Amara. Wika niya. Sure, ako naman nilibre sa inyo. Sabi ni Elisa na proud sa members niya. Ganito pala ang pakiramdam ng mga team leader na nagtatop. Ngayon lang niya to na-experience at nagpapasalamat siya sa buong team niya. So, lunch na tayo? Tanong ni Kendra dahil mag-aalas 12 na. Sure, pagpayag ni Elisa. Tara na, let's go. Sabi ni Jason kaya sabay-sabay silang lumabas ng opisina. Oh, kamusta ang first timer na nag-top sale? Tanong na Janeline nang makasalubong sila. Masaya, sagot ni Jason. Kayo ba masaya rin? Iilan lang naman ninyo sa amin. At madalas naman kami mag-top, so masaya pa rin kami. Kaysa naman ngayon lang nag-top, sagot ni Janeline. Nagsalita ang 3 beses lang mag-top, sabat ni Olivia. At least sa present, hindi kami ang lowest. Taas nung sabi ni Jen dahil sina Olivia ang nangulelat ngayon. Bilog ang mundo. Let's go guys, sabi ni Elisa para umiwas na sa dalawang grupo. Nang makarating sa restaurant, masayang nagkukwentuhan sila habang kumakain. Sarap sa feeling na top earner tayo, no? Sabi ni Elisa na hindi pa rin makaget over. Palagi na lang kasi tayong kulelat eh. Nag-top lang naman sila dahil ginagamit si Sir Ralph. Ani Jason pero agad na sinikon ni Elisa. What? Yun naman ang sabi nila eh. Totoo ba ang chismis? Curious na tanong ni Kendra. Ano na namang chismis yan? Ani Marilu. Uy, tumahimik kayo baka mamaya may makarinig.
Mahinang saway ni Elisa. Na babae ni Sir Ralph si Jenny Lynn? Sagot ni Jason. Napaka-chismoso mo, ani Marilu. What? Yun naman ang sabi. Pumasok nga raw ang dalawa sa Sogo. Kaya nga may times na silang pinaprioritize si Sir Ralph, lalo na sa mga shows eh. Kita nyo, kahit wala naman ang gawa nila, mataas pa rin ang ratings and reviews. Chismis lang yun, paniwala ka naman, ani Marilu. May asawa na si Sir Ralph. Ang lalaki kapag manloloko talaga, kahit isang dosena pa yung anak nila, ani Jason. Nakikinig lang sina Amara at Lily dahil wala naman silang alam. Isa pa, baguhan lang sila at baka makapagsalita pa sila na hindi maganda at mapatalsik sila sa trabaho. Kamusta na pala ang tatay mo? Tanong ni Amara sa katabi. Okay na. Tapos na ang operasyon at nakaka-recover na siya ng kaunti. Salamat sa tulong ninyo. Sagot ni Lily. Ang swerte mo dahil malaki yung pinaloan ni Sir sa'yo. Himala at pinagbigyan ka niya. Sabi ni Elisa. Emergency kasi. Depensa naman ni Amara. Kahit na, may paninindigan yan si Sir at ayaw niya maging unfair sa iba. Kung yan ang batas niya, yan talaga ang susundin at hindi mababali nito. Sabi ni Jan. True. Pagsang-ayon naman ni Marilu. Ilan na rin ang sumubok na mag-loan ng mas malaki kaya swerte ka at pinayagan ka ni Sir. Ngumiti si Lily. Baka may gusto si Sir sa'yo, ani Kendra. Oh my God! Ha? Wala ani Lily. Naawa lang siguro, wag nga kayo. Kakasal na yung tao eh. Kung sa bagay, mahal ni Sir si Ma'am Yvonne no? Sabi ni Maring nung nabiglang nagbagong isip niya. Siyempre naging saksi siya sa sweetness ng dalawa nang bago pa lang siya sa kumpanya. Di na kumibo pa si Amara. Siya lang naman nakakaalam sa lihim ni Clyde. Nang matapos kumain, libre muna sila ni Marilu sa potato corner, tsaka sabay rin silang bumalik. Si Amara. Ayun na nga po kumain sila kasama ng teammates niya sa labas dahil nag-top sila, sagot ni Rino. Sila ba talagang nag-top ngayon? Yes, boss. Mukhang okay ang team nila ngayon ani Clyde. Competitive na. Yes po, mukhang palaban din si Madam, ani Rino. Alam niya walang tulong na ginawa si Clyde. Pagdating dito sa opisina na natiling patas ang boss niya. Isa sa mga rason gusto nitong makita ang kakayahan ng asawa. Let's see kung hanggang kailan ang itatagal niya rito, ani Clyde. Tumawag ba si Mommy? Ngayong araw hindi po. Buti naman, sabi niya. Sir, gusto ko makausap ni Sir Gio? Sabi ni Jessie nang pumasok. Bakit? Gusto lang kitang makausap tungkol sa business? Sagot ni Gio na nakapasok na. Hindi ka ba pwedeng kumatok muna o maghintay kung kailan ka po pwedeng pumasok? Ines na tanong ni Clyde. Maiksi lang pasensya ko, Mr. Anduenza? Sabi ni Gio na kababata niya. Hays, ano bang kailangan mo Sige na, mag-sponsor ka na kasi ng damit para libre ang promotion mo at the same time, makatipid kami sa damit. Ito naman parang wala tayong pinagsamahan, sabi ni Gio. Malaking celebrity ang cast ng movie ko at makakakuha ka na malaking exposure. Walang contract sa clothing brand ang iilan, kaya't kunin mo na rin silang endorser. Ayokong magbayad ng malaki sa artista. Pagtatapat ni Clyde. Malaki kasi ang puhunan niya rito pag puro artista ang kukunin niya. It's okay, sa baguhan tayo kumuha. Nasa kontrata na nila ang pagsuot ng damit mo. Hindi pa nga ako pumapayag, may kontrata ka na para sa kanila. Advance ako mag-isip. Nakangiting sabi ni Gio. Sure, pero ako ang pipili ng gagamit ng clothing ko. Pagpayag niya. Okay, di na ako magtatagal. Papadala ko na lang contract sa'yo bukas, sabi ni Gio. Or tara nga, nagaya si Jake na mag-lunch tayo. Di ka naman ata busy nandito raw siya sa Makati. Bakit di siya nagpasabi? Baliw, ani Gio. Di mo ba nabasa sa group chat? Dinaanan lang talaga kita kasi malilate daw siya. Okay, sama ako. Pagpayag ni Clyde. Rino, sumama ka sa akin. Pakisabi sa girlfriend mo huwag tumanggap ng tawag para sa akin dahil wala ako. Sumama ka sa akin? Sure, boss. Kinuha naman ni Clyde ang susi ng kotse at sumama sa kaibigan. Wait lang, kamustahin ko lang muna si Olivia? Sabi ni Gio at pinindot ang third floor. Hindi ka pa ba makaget over sa kanya? First love never dies. Nakangising sabi ni Gio. Psst, niloko mo siya kahit dapat lang iwan ka niya. May girlfriend ka na Hays, huwag mo nang i-remind, ani Gio. Nang bubukas ang pinto, lumabas sila pero napasilip si Clyde sa grupo na maiingay. Unang nahagilap niya ang asawang may hawak na bulaklak.
What is the commotion all about? Galit at malakas sa tanong ni Chris kaya natahimik silang lahat. Napasalip siya sa bulaklak ng asawa. Care to explain? Pasensya na ho sir, sagot ni Amara. Natatuwa lang kami dahil may secret admirer si Amara. So, kailangan ba mang istorbo kayo ng ibang empleyado rito? Tanong ni Clyde kaya't napaiwas siya ng tingin sa mga ito. Relax, dude. Ani Gio at saka tinapik sa balikat ang kaibigan. Pasensya na ho kayo, sir. Paumanhin ni Amara. Wait, ikaw ang model last fashion show, right? Tanong ni Gio nang lapitan sana si Amara pero pinigilan ni Clyde sa kanang balikat. Bilisan mo, bago pa kita maiwan. Malamig na sabi ni Clyde. Wait lang, Ani Gio. Hi, I'm Gio. Pagpapakilala nito kay Amara sabay lahat ng kamay niya. Amara, sagot ng huli na nakikipagkamay kay Gio. By the way, model ka ba rito? Designer ho, sagot ni Amara. Oh wow, ikaw pa lang designer na suot mo? By the way, here is my calling card. Nakalimutan ko lang na itanong kay Clyde ang whereabouts mo. Baka gusto mong mag-model or mag-artista, please contact me. No, agad na sabat ni Clyde, saka inagaw na ang card. She won't and she can't. Why? Because she's... Napasilip siya kay Amara pero salubong na ang kilay niya. My designer, dagdag pa niya. Part-time lang naman. She can't work sa iba. Part-time or full-time siya rito. May kontrata kami at bawal yon. Giit niya pa. Para sayang naman ang ganda at talent niya sa modeling kung you choose, Amara. Pikon na sabi ni Clyde. Mananatili ka rito o aalis ka? Medyo natakot si Amara sa mukha ng asawa. Alam niya na hindi ito natutuwa sa kanya sa public exposure. Pasensya na ho, Sir Gio. Wala po akong time at di ko rin po hilig ang pagmamodel o pag-aartista. Pangarap ko talaga ang maging isang fashion designer. Magalang na paumanhin na ni Amara kay Gio. Nakatingin. Sayang. Pero kapag mawalan ka ng trabaho, open ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Gio. Listen, people, sabi ni Clyde. Nasa kontrata ninyo na maging exclusive kayo sa akin pero oras na malaman ko na may nagtatrabaho sa iba, automatic, paalisin ko ng kumpanya. Kilalanin niyo ako? Ayoko na tinatraidor ako. Kung hindi nyo kaya magpaka-loyal dito sa CA, mas mainam na kayo na mismo mag-resign. Alam na lahat ang rules niya bago pa man pumirma sa kontrata. Ang rason niya ay ayaw niya na mag-leak tungkol sa plano nila. Maraming suga pa sa kapangyarihan at ang iba kumukuha ng informant sa loob ng kumpanya para siraan ito at iyon ang ayaw niyang mangyari. Relax guys, Ani Gio. Hindi ko kayo susulitin. Alam kong maganda ang pasweldo dito. Hindi ko kayang tumbasan ang kita ninyo rito. Humarap siya kay Clyde. Wait mo ako dito ha, kakausapin ko lang si Olivia. Bumalik na kayo sa trabaho niyo. Utos ni Clyde, kaya naman nagsialisan na sila kasama si Amara. Lumapit si Rino sa kanya at tumabi. Boss, kay Mark M daw, galing ang bulaklak ni Madam? Bulong